Ikot-ikot ni Corona ang pera sa iba't ibang accounts sa pamamagitan ng pag-withdraw at pagde-deposit. Ang mga accounts ay nasa iba't ibang branches ng Bank of the Philippine Islands. Humarap din sa witness stand si Commissioner Heidi Mendoza ng Commission on Audit. Sinabi ni Mendoza na mahigit $28 million ang pumasok sa mga accounts habang mahigit $30 million naman ang lumabas. The total inflow, meaning to say the deposits, the credit memo, the fund transfer, the internal remittances, total to 28,740,497.93. How much? 28,740,497.93. That is the Total inflow, Your Honor. of deposits. Yes, Your Honor. Deposit, credit memos, internal remittances, meaning, Your Honor, anything that went in. That entered the account. Yes, Your Honor. US dollars? US dollars, Your Honor. And how about the Total outflow. withdrawals? The total outflow consisting of withdrawals, debit memo, purchases, electronic payments, outward remittances, amounted to 30,758,878.71. Subalit dahil sa objection ng depensa, dinischarge na lamang si Mendoza. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ay inaasahang babalik sa witness stand si Ombudsman Conchita Carpio Morales para sa ikalawang bahagi ng kanyang PowerPoint presentation. Ang kanyang testimonya ay naglabas ng napakaraming katanungan, kabilang na dito kung saan nanggaling itong mga napakalaking halaga. Mula sa Senado, ko po si Veronica Baluyot Jimenez. Samantala po ay para balikan at talakayin itong mga naganap kahapon dito sa impeachment trial. Kasama po natin lead prosecutor Congressman Yel Tupas at Congressman Erin Tanyada, isa po sa tagapagsalita ng prosekusyon. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Simulan na natin kay Chief Prosecutor Tupas. Sir, inantabayanan niyo ba o naabangan niyo na yung pag-testify ni Ombudsman Morales at itong AMLAC report? Ano sabihin na? Parang may advance notice ba kayo na ilalabas itong AMLAC report na kahapon ni Ombudsman Morales? Nung isang linggo. Nung isang linggo ay yun ang sinabi nila na yung ombudsman ay superior request nila subpoena. At kami naman nagulat kami dun sa kanilang naging decision na may mga, alam naman natin, may mga unconfirmed umpisa pa lang kasi, umpisa pa lang ng trial, marami nang lumalapit sa prosecution, nagbibigay ng mga information. Pero yung napresenta lang namin, yun yung may mga documents. Yun yung bank accounts na peso sa BPI, sa PS Bank. Pero marami rin nag-report sa prosecution na hindi namin ma-verify dahil walang mga dokumento. So, nung nagulat ang prosecution dun sa strategy ng defense, natawagin nila si Ombudsman. And ito na nga ang nangyari. Ang nangyari kahapon lumabas yung figures na talagang hindi ka paniwala yung figures, no? Kasi on the part of the prosecution, sa totoo lang, no, very confident na kami dun sa nabigay namin, na-submit namin, admitted evidence ng Senado from the prosecution na pwede na iyon, sapat na iyon para i-convict si Chief Justice. Pero yung kahapon na lumabas ay naging ibang level na naman yun. Talagang sobra-sobra. Congressman Erin, bago po ang paglabas kahapon dito sa impeachment trial ni Ombudsman Morales, ay nalathala na po sa mga pahayagan itong tungkol sa $10 million accounts. Bago po ba siya umappear dito, ay nakipag-coordinate po ba siya sa prosecution? In-attempt niyo po bang makita man lang itong mga records na hawak ng Ombudsman? Well, ako personally wala akong alam kung meron nakipag-coordinate. Pero kung titignan nga naman po natin yung reklamo ng mga complainants, wala po silang binabanggit na sa kanilang complaints yung usapin tungkol sa $10 million accounts. Kaya sila mismo nagulat kung bakit gusto ng depensa na isabina rin sila. Lumabas lang po yung usapin ng $10 million mula sa panigyatan na po ng ombudsman nung lumabas po yung sulat na pinadala po ng ombudsman kay Chief Justice Corona. So, nung lumabas po yun, sa tingin po na, hindi, ang pinag-iisipan ng prosecution at that time also is how to get the ombudsman
to the witness stand as one of our possible witnesses, no, if ever. Dahil ang problema, nasara na po yung presentasyon ng panig po ng prosecution. Ngayon, ang pinag-iisipan, pwede ba itong rebuttal? No? At hindi pa ho namin nasasagot nga yan. Kaya nagulat nga kami, pwede po namin sabihin na sinagot ang aming mga dasal na ginawa pong testigo ng depensa si Ombudsman Morales. So that gave us the opportunity to ask her questions. Congressman Tupas, yun nga, kagulat-gulat nga yung testimonya at pagtawag ng depensa kay Ombudsman Morales. Pero hindi ba sinasabi ng mga experts, baka may isang parang Trojan horse strategy ang defense para dito and they're planning something bigger? Tingnan natin, no? Kaya nga kahapon, nung lumalabas na yon, no, yung nagte-testify na lang yung PowerPoint presentation. Because ang PowerPoint presentation, pag tininan mo kasi ako, meron na kayong dokumento, di ba? Nakita nyo siguro yung dokumento na galing sa AMLAC. Napakarami, 17 pages, more than 400 transactions. Pag tininan mo yon, ang hirap intindihin, di ba? So, kailangan i-analyze mo. Ngayon, ang nag-analyze niyan, dun sa PowerPoint presentation. Tinulungan na ng COA. At isa lang siguro yung masasabi mo doon, yung professional money laundering. Di ba? Money laundering talaga yung nangyari. So, ngayon, kahapon, sabi ko, huwag muna tayo huwag mag-relax ang prosecution. Hindi pa tapos ang laban. It's too early pa dahil wala pang mag-relax na tayo pag meron ng verdict of conviction, although we are very confident. Kasi tingnan mo, very confident na nga kami na hindi nila masagot yung una naming ebidensya. Meron na namang bago ito na kalula-lula. So, pero we will not relax. Hanggang sa katapusan ito, focus ang prosecution. Congressman Tupas, maraming ang feedback tungkol sa lumabas kahapon, lalo na sa mga social networking sites. And they said that it was very damaging on the part of the Chief Justice. With what happened yesterday, do you think he will still testify? Ako personally, naniniwala ako dun sa defense that Chief Justice will testify because wala na eh. They have nothing else to do. Yung last line of defense is really the Chief Justice. After February 28 na nag-rest kami, sinubaybayan namin yung pag-present ng defense ng kanilang mga witnesses. Wala eh. Irrelevant. Talaga pinapatagal lang eh. And na-convince kami na talagang ang depensa nito wala na. So, ang kanilang gamble na lang kung ilagay na si Chief Justice dyan, mag-explain, baka ma-explain. And lalo na ngayon, I think, maniniwala ako sa kanila that he will testify. Congressman Erin, napag-usapan nga rin kahapon ng defense na tila nagtutulungan na yung mga ahensya ng gobyerno para sirain ang pangalan ng Chief Justice. Ano pong masasabi ng prosecution ukol dito? Well, para sa amin, nililihis ng depensa yung ginagawa po ng mga ahensya ng ating gobyerno. Unang-una, wala naman masama na tumulong ang COA sa pag-a-analyze ng anti-money laundering report, no? Dahil hindi mo talaga maintindihan. Pangalawa, kung ang pag-uusapan po natin, kapangyarihan ba ng ombudsman na lumapit sa anumang ahensya ng ating pamahalaan, maliwanag na po, mismo si Senate President Enrile nagbanggit sa ating saligang batas, nandun yung provision na nagbibigay kapangyarihan sa ating ombudsman na gawin yung kanyang trabaho by going to these different offices. So, kung nakuha nga po ng ating ombudsman itong impormasyon tungkol sa AMLA, sa tracking ng and movement of cash, no, of Chief Justice Corona, tingin ko wala namang masama dun eh. Dahil yan po ang masasabi po natin mandato ng AMLAC, no, na gawin talaga yung pag-track ng mga pera na pumapasok sa sistema po natin para malaman muna kung ito ay illegal, no, o galing sa legal na transaction o kung gagamitin sa isang terrorist activity. Yan ang mandato ng AMLA. So para sa amin, yung paglabas po ng report, no, whatever may be the values at the end of the day, dahil hindi nga natin alam, this is just transactions moving in and out of accounts. We don't know what the final accounting will be. It just shows, no, para sa amin, na tama, may dollar accounts ang ating punong maestrado. Ang tanong na kailangan sagutin, dineklara ba niya sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth? At sa nakikita po namin, hindi.
Congressman Erin, just to follow up on that, ibinigay po ng Ombudsman itong mga datos mula sa AMLA dito sa impeachment court at maging sa Kongreso. Ito po ba ay naaayon sa batas gayong meron pang isinasagawang investigasyon itong Ombudsman? Well, ganito po ang mandato rin po ng Ombudsman. No? Kung meron po siyang investigasyon sa kahit anumang impeachable official, no? May gray area kasi kung you can file a case against an impeachable official or not. Ang maliwanag sa ating saligang batas, the only person who is immune from suit while in office is the President. It is silent on the impeachable officers. So, baka ang pwede nating i-interpret na yung ginagawang investigasyon ng ating ombudsman, whether it is just raw data coming in, no, pwedeng i-turn over yan sa House dahil ang House nag-i-initiate ng impeachment proceedings. So dito, bahala na ang House kung anong gagawin nila sa mga information na kalap ng ating ombudsman at pabayaan na yung House sa anong action na gagawin. Follow-up ko lang din, sir. Pero valid na ba yung documents given that the report came from AMLA and the Ombudsman can't, parang sinasabi na defense, hindi masa-certify They ito can't vouch eh. for the the authenticity. Sure, with respect to the existence of the document, clear yun. Diba? Binigay sa kanya. And naririnig naman natin siguro yung defense gusto nila tawagin ng ang AMLAC. No? And we're open naman ang prosecution. Depende sa kanila yun. Kung gusto lang i-reconfirm, revalidate by AMLAC, and walang opposition doon ang prosecution as of the moment. Nakita po natin kanina ang video ng pagdating dito ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dito po sa Senado para ipagpatuloy po ang kanyang pag-testify dito sa impeachment trial. Dumiretso po ang sasakyan niya dito sa entrance sa gilid po ng Senado. Yun po usually ang pinapasukan ng mga senator judges. Maya-maya po ay papakinggan natin ang pagpapatuloy ng kanyang testimonya patungkol pa rin dito sa mga dollar accounts at mga datos mula sa AMLA. Samantala, Lead Prosecutor Tupas, nakita niyo po for the first time ba kahapon itong dokumentong ito? Kami for the first time, yes. Ano po ang reaksyon niyo? Tulad ng reaction mo rin, siguro. 17 pages, di ba? $58 million yung in and out na total transaction. 28 million ang deposit, 30 million ang withdrawal. Ang peso account, around 200 plus million. So, kung ano yung reaction mo, reaction ng buong bayan, yun ang reaction ng prosecution. Subalit na sabi nga ni Congressman Erin, sir, na nakatanggap na daw si Speaker Belmonte ng kopya nitong report na to. Sir, last week, last Friday. Friday. Sabi po ng Speaker kanina sa